bakit si VP Sara lang ang inaatake ng Quadcom tungkol sa confidential fund at hindi yung Office of the President na mas malaki yung budget? At bakit hindi yung mga departamento under sa Office of the President na malalaki rin yung budget? Bakit walang nagrereklamo sa mga daan na sinisira ng DPWH mismo o yung kanilang contractor? Bakit hindi nagrereklamo sa DSWD na bilyon-bilyon yung pera pero walang programa sa street children? Bakit hindi sila pinagalitan ng Quadcom? Yun po, may mali po sa proseso dahil po nakatutok lang sa isang tao na ayaw nilang pwedeng maging madason nga presidente sa 2028. Inatake ng inatake, nilagyan ng akusasyon na korap, pero ayaw nila ituro yung kanilang sarili. Ayaw nilang ituro yung opisina ng presidente. Ayaw nilang ituro yung opisina ng speaker. Ayaw nilang ituro yung opisina ng Senate President at nung mga mambabatas natin at mga departamento. Nasaan po yung compliance sa equal protection of laws ng konstitusyon? Mabuhay po kayo, Pilipinas. May pag-asa po tayo. Sabi nga ni President Robin Padilla ng PDP Laban, bago yung mga inyong piliin, mga bago, kasi yung recycled, ganon pa rin nangyari sa ating bansa. Huwag tayo paulit-ulit, sabi niya, katangahan yun. Kung sila pa rin paulit-ulit namumuno sa atin, na alam natin palpak yung naging sistema sa gobyerno, maraming naghihirap, maraming nagugutom. Ang laki na ng utang ng bansa, sabi ni Senator Robin, may pag-asa tayo, gumanti tayo this May 2025, let us elect the PDP Laban Senators. Buo po kami, isang grupo, lumaban po tayo, Pilipinas, may pag-asa pa po. Salamat. Thank you, thank you. Sir, isang question. Ano ho yung inyong opinion patungkol po dun sa usaping suka? Pinabili lang na suka. Well, kung yan ay patama sa isang attorney Hinlo, hindi yun pwede, no? Dahil naging undersecretary ako ng DILG for Public Safety. Alam nyo ba na si Attorney Hinlo yung nagsimula ng 911 program ng buong bansa? At ako rin po yung nagmungkahi na yung sa mga preso natin, sa BGMP, nung nalaman ko yung pagkain nila, yung budget 50 pesos a day, nabigla ako paano mabuhay ang isang tao sa 50 pesos a day. So pinaglaban namin sa Kongreso na dagdagan yung budget. Sa alam ko sa ngayon, naging 70 pesos. Maliit pa rin. Nung panahon ko, sabi ko dapat 100, no? Times 2. Sa mga Bureau of Fire naman, sabi ko rin sa Bureau of Fire, nalaman ko, hindi lahat ng munisipyo merong Bureau of Fire at wala pala lahat ng mga fire truck. So, minungkahi ko nga dapat lahat merong fire truck. Hindi ko po natapos yung aking assignment sa DILG kasi pinatawag ako ng Malacanang kung gusto kong tulungan ng ekonomiya bilang direktor ng Land Bank. Pero nung nasa DILG pa ako, nalaman ko rin nga dapat yung Philippine Public Safety College dapat magkatugma ang kanilang programa sa BFP and BGMP. So, sa aking konsensya, talagang nakatulong ako sa DILG nung mga panahon ko. Nung nasa Land Bank naman, ang pinakamalaking nagawa ni Attorney Hinlo, kasama ko ang mga board of directors. Alam nyo ba na yung mga farmers natin, yan yung rason bakit may Land Bank, nagre-reklamo bakit ang mahal ng interest rate sa bangko na kung manghiram sila. Sabi namin yung pahiram naman ng Land Bank 6% per year. Pero nagrereklamo yung maliliit na farmers. Yun pala, nalaman ni Attorney Hinlo na yung 6% pinapautang lang Land Bank sa kooperatiba at pinapautang sa Rural Bank. Yung kooperatiba naman at Rural Bank, pag nirelend, pag pinautang ulit sa maliliit na magsasaka,
yung 6% magiging 15 or 20% na. So anong ginawa ni Attorney Hinlo? Kasi kawawa yung mga magsasaka. Ang laki palang binabayaran every year. Ginawa ko, kami sa board, ginawa namin direkta na tayo magpautang sa maliliit na magsasaka. Walang collateral. 6% yung interest lang per year. So nakatulong po tayo nung panahon ni President Duterte sa mga magsasaka. Yung pagkatapos naman dyan, in-appoint naman ako, last 5 months, pababa na si President Duterte, in-appoint ako bilang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Doon po, binantayan namin ang mga presidential appointees ni Pangulong Duterte. May basbas niya po, sabi niya, PACC, tignan mo yung mga cabinet secretary, bantayan nyo na yung mga tagong yaman nila. So, ni-review namin yung mga SALN. Yun nga lang po, nagkapos kami sa oras. Pero nung nasa loob ako ng PCC, nakita ko ang laki ng problema sa korupsyon ng ating gobyerno. Naalala nyo, sabi ni dating President Duterte, sana yung ating problema sa korupsyon, ibigay na natin sa susunod na administrasyon kay PBBM dahil unit team, no? Dahil may unit team. Kasi mahirap raw yung labanan yung korupsyon kasi kasama rin namin ang may mga kaso ng korupsyon. Yun nga, nag-aantay kami sa PACC na papasok na si PBBM na ipatawag kami para i-brief namin, ipaalam anong problema para ma-continue nilang investigasyon. Nalaman na lang po namin sa news, inabolish ni PBBM ang PACC, first executive order to abolish the Anti-Corruption Office ng Presidente. So kinabahan na ako. Kahit may unit team, kinabahan ako. Ito na ba ang magiging polisiya ng gobyerno? Hindi mabibigyan ng atensyon ang laban sa korupsyon. Kinabahan ako nung nangyari yun. First executive order. Anong resulta? Yung katayuan natin ngayon. Yan po, no, ang eksperyensya ng pinabili ng suka na taga Negros na isang abogado at dumaan sa 3 matataas na opisina sa politika, DILG, sa ekonomiya, Land Bank of the Philippines, sa Anti-Corruption, Presidential Anti-Corruption Commission. Kung tatawagin niyo akong bumili ng suka, proud po ako na naging parte ng Team Duterte, ng PDP Laban, kasi po yung konsensya ko nagsasabi, preparado po si Attorney Hinlo maging senador ninyo, maging senador ng Visayas at ng buong Pilipinas. Salamat po. Thank you, sir. Before po nag-close yung Senado sa opisina nila, sir, merong mga membro ng kooperatiba na nagrarally po doon. Ano po ang reaksyon nyo tungkol doon sa paglalagay ng tax sa kooperatiba? Malaking problema yan, yung kakaharapin ng kooperatiba. So kung magiging senador ako, pag-aaralan namin, I will hear out kasi yung purpose ng cooperative law para walang tax. Although may naririnig rin tayo na inaabuso ng iba sa kooperatiba na ginagawang pangnegosyo at hindi nakakabenepisyo yung kanilang miyembro. So, pag-aralan natin kasi yung aking datos, nung nasa land bank ako, yung kooperatiba natin, 50% failure. 50% failure dahil po sa private corruption. Anong ibig sabihin ng private corruption? Yung mga opisyal ng kooperatiba, yung nag-e-enjoy, yung kawawa yung miyembro, yung nakabigay ng pera bilang member, nawala ng benepisyo, 50% natatalo ng utang sa bangko, hindi makabayad, 50% failure. Yan po yung natutunan ko nung nasa land bank ako kasi hawak ko yung datos. Naging chairman po ako ng audit committee